Second day na nga po ng aking paglilinis dito sa aming munting bahay. Nga po akong na-order sa online shop ko Marites na pampabango nga daw po ito ng bahay. May nga po akong nababasang comment na mabango nga daw po itong gamitin. Syempre kailangan ko ngang subukan ito at hindi pa nga po ito umabot ng 20 pesos. Apat na klase na nga po yung in-order ko Marites. Mas maganda kasi talaga sa isang bahay, hindi lang malinis, mabango pa. Lalo na pagpasok mo pa lang ay maaamoy mo na nga yung bahay ay amoy malinis. Ito at iba't ibang amoy na nga po yung kinuha ako at yung kulay brown nga po dyan Marites ay amoy kape nga daw po iyan. Inamoy na kasi ito ng jowa ko at saka nung panganay ko. Sasalin mo nga po ito sa pang-spray at i-spray mo nga ito sa mga kurtina. Siyempre at sa ibang part ng bahay. Sabi nga ni jowa yung kulay pink nga po yung pinakamabango na naamoy niya. Inaumagahan bago nga po ako maglinis ayan at inuna ko nga muna mag-display ng mga paninda. Si Kuya Sian nga po pala ang nag-grocery nito dahil hindi nga po ako makapunta ng grocery. Sabi pa nga lang po ay naglista na nga po ako ng kanyang bibilhin. Lagay ko nga po dyan sa bag na kulay gray at yung perang pambayad niya. Pagkapasok nga po ng papa niya sa trabaho ay sumabay na nga po muna siya. Para diretso na nga po siya sa grocery. Ito pagkagising ko nga po ay meron na siyang mga nabili. Ayos ko nga lang at i-display dito bago nga po ako mag-asikaso doon sa taas. Tingnan nyo naman yung bunso ko nga ay nakahiga nga po dyan sa may sahig namin. Kaya naman talaga madalas kong pinupunasan yung sahig namin para malinis nga po pag humihiga sila. Refill nga rin po ako ng kaunti doon sa ref namin. Para pag meron nga pong bumili ay meron nga pong maibibigay. Aga pa nga lang po ito pero tingnan nyo naman at meron na nga pong bumibili ng mga soft drinks. Sinek ko na nga rin po doon sa mga candy kung nakaayos nga po ng lagay. Kung nga po ako matulog kagabi ay gumawa muna ako ng yelo. Bagong hatid nga po ito Marites pero ayan na nga lang po yung natira. Pagkatapos ko nga pong maglinis at magayos sa tindahan ako naman nga po ay magkakapi muna. At dahil meron pa namang mainit nga po doon sa termo ayun na nga po yung gagamitin ko. Magtitimpla nga lang muna ako Marites pero hindi ko pa nga po ito maiinom. Dahil magsasaing nga muna ako. Inutusan ko kasi si Kuya Sian na bumili nga po ng uulamin namin ngayon. Kaya ako na nga muna ang magsasaing. Punas nga lang po ako ng kaunti dahil meron nga po ako nakitang alikabok. Itong rice cooker namin Marites talaga namang matagal na ito kaya nakabakas na nga po talaga dyan yung kalumaan niya. At dahil merong bumibili kaya binigyan ko na muna. Yung carpet nga po ay nakalatag dyan sa sahig namin dahil bala ko nga po iyan labhan. Pagkatapos ko nga pong magluto at mag-asikaso ng aming pananghalian, punong isang takal na nga po yung aking sasaingin. Manipis na nga po itong kaldero ng aming rice cooker kaya hindi ko nga po pwedeng kuskusin iyang kulay brown dyan. At dahil umuulan ngayon hindi ko na nga po sinasahod yung pinaghuhugasan ng bigas para idilig. Kuya Sian nga po yung madalas magsaing kaya naman hindi nga rin po napupunasan yung rice cooker. Ayan pupunasan ko na nga muna para maging malinis nga po ito. Punasan ko na nga rin po doon sa loob para naman matanggal nga po yung mga kanin-kanin na nakadikit. At meron nga po ako mga napansin na mga matitigas na nakanin kaya ayan binaliktad ko nga. After ko nga po magsaing ay nagluto na nga po ako ng ulam namin. Ito nga po yung ulam namin dahil favorite nga po nila ito. Gamit na gamit ko nga po talaga itong nabili kong lutuan. Kapasok nga po ni Jowa sa trabaho ito at nagumpisa na naman nga po ako ng aking gawain. Han ko nga po itong aming carpet doon sa higaan namin. Siyempre at sabi ko nga sa inyo Marites ako nga po ay mag-general cleaning. Habang wala nga pong pasok yung mga anak ko. Kaya araw-araw nga po akong may gagawin dito sa aming bahay. Para bago nga po magpasukan ay wala na nga po akong kakalkalin dito sa munting bahay namin. Napapanood nyo nga ito ay sa inyo na nga ring maglinis. Sabayan nyo na nga ako habang hindi pa tayo busy na magsundo at hatid sa ating mga anak. Alak ko na nga rin po maglaba ngayon Marites dahil naipon na nga rin po yung aming labahan. Hindi nga rin po makakalaba si Jowa dahil lagi nga po siyang nag-overtime. After ko nga pong labahan itong aming carpet, ang next ko nga pong nalabahan ay yung basahan nga po dyan sa kusina. Malagkit na kasi at lagi nga pong nababasa ng bunso kong anak sa paghuhugas niya. Kaya kailangan na nga pong labahan at palitan ito. Araw-araw talaga ako may ginagawa dito sa aming munting bahay Marites. Dahil nasasanay na nga po gumalaw itong aking katawan kaya naman talaga hindi nga rin po ako napapakali hanggat wala nga po akong ginagawa. Syempre nagpapahinga nga rin po ako. Yun nga po yung time kung nagre-reply ako sa mga comment. Pero kung hindi na nga po ako nakakapag-reply na panigurado meron na naman nga po akong ginagawa. Hindi ko nga po talaga winawashing yung mga basahan dahil sobrang dumi nga po ito at paniguradong mapupunta nga po sa washing. At pagkatapos iwawashing din natin yung mga damit natin. Yung dumi nga po na yun ay pwede nga pong mapunta sa ating mga sinusuot. Tapos ko rin naman agad yung aking paglalaba kaya naman sinampay ko na nga po kaagad doon sa terrace namin. Tingnan nyo naman at nagbabadya nga po yung ulan. Dahil medyo makulimlim nga po iyan. Ang next ko nga pong gagawin ay itong mga sapatusan nga po at pipiliin ko nga po yung mga sira na. Hindi nga po kaaya-aya tingnan dahil nakatambak nga lang po ito dito. Piliin ko nga po yung pwede pa at yung hindi na. Binalisan ko nga muna ito Marites dahil nakikita nyo naman maalikabok nga po ito. Bala ko tuloy palagyan dito ng kurtina para naman hindi nga po masyado mag-alikabok at mapunta sa mga sapatos. Sakto at meron nga po kong extra dito na kurtina. After ko nga pong walisan
minsan ayan at pipiliin ko na nga po yung mga sapatos na pwede pa at pwede nang itapon. Ilang araw kaya itong aking pag-general cleaning dito sa aming munting bahay. Kahit araw-araw nga po ako naglilinis, talaga namang mayroon talagang sulok na kailangan ko talagang kalkalin. Kagaya nga po nitong mga sapatusan, hiwalay ko nga po yung kailangan ng labahan at yung hindi naman kailangan. Ang dami ko nga pong nakitang mga medyas dito na nakaipit. Kaya naman napaisip nga po ako maglalaba ako ngayon para mabawasan nga po yung aking gawain. Kung hindi ko man matapos ngayong araw na ito ay pwede naman kinabukasan ulit itutuloy. Ang mahalaga nga ay nasimulan ko na nga pong linisin. Mag-house tour ulit tayo kumarites pagkatapos ko nga pong mag-general cleaning. Pero hindi ko nga po alam kung ilang araw ako aabutin sa paglilinis dito sa aming munting bahay. Dito pa nga lang po sa taas ay pangalawang araw ko na ito. Natapos ko na nga pong piliin yung mga sira at pwede nang itapon. Tanggalin ko nga lang po pala yung mga sentas nito dahil pwede pa nga pong gamitin. Pinakasapatos lang talaga yung itatapon na. Ito at sobrang luma na nga nito kumarites at kailangan ng itapon. Sapatos nga po ng anak ko dahil madalas nga po iyan nagpapadulas. Kahit nakatahi nga po iyan, yung ilalim naman ay hindi na pwedeng gamitin. Ito naman nga po ay hindi na kailangan labhan kaya naman ibinalik ko na nga po siya dito. O diba at nadagdagan pa talaga yung aking gagawin. Pero okay lang yun dahil yun naman talaga yung gusto ko kumarites. Dahil hindi nga rin po ako nakakatulog sa tanghali. Natapos ko din naman ayusin yung mga sapatos na hindi nga po kailangang labhan. Ito at sobrang dami nga po ng kailangan kong labhan na sapatos. Kaya sabi ko nga kay Tyler ay hugasan niya na nga po yung kanyang mga hugasan dahil ako nga po ay maglalaba. Para habang umiikot nga po yung washing ay maglilinis nga po ulit ako dito sa lababo. Siyempre at hindi ko na nga po ipapakita sa inyo iyon at baka magsawa na kayo sa aking ginagawa. Siya na talaga yung naka-schedule sa paghuhugas ng mga plato namin. Iba na lang doon sa mga nilulutuan ko. Kung may mabasag nga po dyan ay wala na talaga akong magagawa. Dahil kasama iyon sa pagtitraining sa paghuhugas niya. Ayan ang ginagawa niya nga dyan kumarites ay sinasabunan niya yung isang plato diretso banlaw at diretso taob. Hindi nga rin po siya pwede mag-cellphone hanggat hindi nga po niya nagagawa yung kanyang mga gawain. Yung mga cellphone nga nila kumarites ay mayroong mga password at kami lang ni Jowa ang nakakaalam. Kaya hanggat hindi nila nagagawa yung kanilang gawain ay hindi nga po sila pwedeng mag-cellphone. O diba at proud nga siya dyan kumarites at malapit na siyang matapos. Kahit nakasimangot nga maghugas yan kumarites, normal naman talaga iyon sa isang bata. Minsan nga ay nakikita ko na nga siyang naghuhugas kahit hindi ko na inuutusan. At akala ko nga ang umiiyak pa yun pala ay kumakanta. Sabi ko nga sa kanya ay linisin niya nga po yung lababo pagkatapos niyang maghugas para hindi nga po makalat pag iniwan niya. Siyempre at uulitin ko nga lang ng paglilinis yung lababo. Bago nga po ako maglaba ay nagbabad nga muna ako ng munggo na iuulam namin. Para nga po pag kinahaponan ay malambot na nga po ito at hindi na nga po kailangan pakuluan ng matagal. Hugasan ko nga lang po muna ito kumarites bago ko nga po ito itabi. Para matanggal nga po yung mga lumulutang dyan. Talaga namang napaka-busy nating mga nanay. Maliban sa mga gawaing bahay ay mag-iisip pa tayo ng ating iuulam. After ko nga pong mababad ay diretso na nga po ako doon sa aking labahin. Siyempre ang una kong isasalang ay kulay puti. Sa pagsasabon ko nga kumarites ay sinasama ko na talaga yung anyel para iwas dilaw nga po ng mga puting damit. Mga labahing damit nga lang po yung natapos ko ngayong araw na ito kaya naman kinabukasan ko na nga po lalabhan yung aming mga sapatos. Siyempre at napapagod din talaga tayong mga nanay. Sarap lang talaga sa pakiramdam pag nakikita nga nating wala tayong labahin. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.